Okay, so for our example number 1, for the structure shown in the figure below, determine the reactions at A and D and the internal force in member CF. So, unang-unang steps na gagawin natin from our discussion is to find the reactions. Ngayon, ang pinapahanap is yung reaction sa A and D, tapos yung member sa CF. Ngayon, identify muna natin kung ano ba yung mga reactions na nag-act sa support A and D. So, let's just use red for the reactions. Okay, so assume natin na we have, since parehas tayo na pin connected sa ating reactions, we have the 2 reactions per pin, hindi po ba? So, assume natin na meron tayo ditong AX and meron tayo ditong AY. Yung directions po ng ating mga reactions is just assume. Okay, so kung mali man tayo ng assume, let's correct it later pag na-prove na po natin. So, meron din tayo dito dx and meron tayo ditong dy. Okay. Ngayon, hindi po ba sabi natin kanina, if we are looking for the reactions, kailangan nating i-consider yung buong members. Ayun. So, ilagay na lang natin dito. First natin is solve reaction. Okay, paano ba tayo magsasolve ng reaction? So, kailangan natin mag-solve ng reaction. Ano ba yung mga equilibrium formulas na pwede nating magamit? We have the summation forces vertical, meron tayong summation forces horizontal, and meron tayong summation moment. Ngayon, let's use, ano ba yung mostly na ginagamit muna natin is the moment. Kasi doon natin mapapalabas yung mga isang reaction. Okay, so if we will be considering moment sa D, point D muna tayo. So, summation moment at D is equals to 0. Assume clockwise is positive. So, iikot si AX papunta kay D ng clockwise position, AX, times yung distance niya, perpendicular distance niya na 2. Ano ba yung perpendicular distance ng AX? Hindi po ba yung 2? Okay? So, sana naintindihan nyo na kung ano yung mga perpendicular distance ng mga bawat forces. And then, we have here the 60 kilonewton, which is clockwise din ng ikot. Mula dito sa E, papunta kay D. So, naka-clockwise ang ikot times 3 meters, yung distance niya, perpendicular distance, plus yung ating force sa F na 30 kilonewton times yung distance niya na 3 plus 3. At ayan, mula dito, 3 plus 3. So, 3 plus 3 equals 0. Ang ating value for AX is, using our calculator, we have the alpha x times 2 plus 60 times 3 plus 30 times 6 equals 0. Shift solve. We have negative 180 kilonewton. Therefore, yung ating AX pala is acting to the left. So, i-change na lang natin. I-direct changing ko na lang para hindi tayo malito. Ito na lang pala. Cancel natin yung una. So, pinaka-final natin is yung color blue. Ngayon, since na-identify na natin yung reaction sa A, ano pa ba yung kailangan pwede nating mahanap? Oh, baka may question, bakit yung AY po hindi po natin kinonsider? Kasi po si AY, if in-extend natin yung line of action niya, pag in-extend natin yung line of action ni AY, napupunta lang din po siya kay D. Therefore, wala po siyang perpendicular distance. That's why 0 po yung, or hindi po natin siya in-include sa ating moment, pag moment kay point D. Okay? So, i-reason lang natin yan. Next is
the reaction kay D, pwede ulit tayong mag-moment kay support A para mahanap din natin yung ang ating horizontal reaction sa support D or sa horizontal reaction kay D. Ngayon, again, ulitin lang natin yung process natin. So, we have dx, iikot papunta kay A. We have negative dx, and then yung kanyang perpendicular distance na 2 meters. And then, again, yung mga external reaction lang natin, iikot kay point A. So, since iikot lang din naman sila pa clockwise, therefore, positive lang din po siya. But, remember yung kanilang mga perpendicular distance. So, meron tayo ng 60 times yung perpendicular distance niya na 3 meters plus yung isa pang external force na 30 times yung kanyang perpendicular distance na 3 plus 3 is equals to 0. And then, if i-apply lang ulit natin yung ating formula sa ating calculator, ang ating dx is 180 kilonewton positive. Therefore, tama na yung inassume nating direction ng ating horizontal kay D. Since na-identify na natin kung ano yung mga horizontal reaction, ano pa po ba yung pwede nating isolve? So, since hindi naman natin pwedeng gamitin ang tawag dito, ang mga equilibrium forces or pagganap ng reaction sa vertical reactions kay AY and DY, since dalawa po sila na unknowns, let's try to move sa ating second step, which is yung pag-isolate ng tinatawag na nating 3-force member. Okay, so i-project lang natin lahat dito. So, meron tayong AX na 180 kilonewton and then yung DX na 180 kilonewton. But then, sabi nga po natin, kailangan muna nating i-consider yung 3-force member. Therefore, try natin gamitin or i-consider muna yung ating ABC. Etong part na to. Okay. So, para makita natin ang pag-isolate dyan, let's draw na lang pala. Dito. Okay. So, kung ito-drawing natin yan, meron tayo dito ng support niya. And then, yung mahaba niyang structure. Meron tayo ditong A. Meron tayo ditong B. And then, we have here the C. Ngayon, yung reaction, again, sa ating AX na 180 kilonewton and yung ating AY na unknown pa din. And the B and C. So, sa ating B and C, since nasa internal na po siya, yun na po yung magkakaroon tayo ng ating internal forces. So, sa ating B, ano ba yung mga forces na nag-act sa ating point B? So, meron po tayong nag-act dito na upward forces. Okay, so pwede natin i-consider yun na FBE. Ito yun kasi. 'Di ba merong member na nakadikit kay kay B. So ngayon, ano ba yung nag-act na kumbaga na reaction kay BE? Pwede nating i-consider or pwede natin sabihin na merong nag-act na upward forces kay BE. So, ayan. Ngayon, kay C naman, ano yung nag-act na internal forces? Since meron pong nakadikit na incline na member kay CE, so let's say na meron tayong
sorry, para pala hindi nakakalito, ang kinoconsider natin is tension or away sa joint. Okay, so para hindi tayo malito. Okay, so since kay point C, we have the force CF. Ayan, so parang imagine nyo lang na method of section, pero hindi nyo na pinoproject yung cutting, ganun. Parang talagang frame lang or yung isang member lang talaga yung kino-consider natin. Ngayon, since meron tayong incline dito, sa part na to, ano yung magiging slope or distance nung ating incline? So, i-consider natin yung kanyang dimension from our, so meron tayong vertical niya na 2 meters. Okay, tapos meron yung horizontal distance niya na 1.5 meters. So, i-project natin sa vertical niya is may 2, and then sa horizontal niya is merong 1.5. So, kung i-compute natin, gamit ang Pythagorean, 2 squared plus 1.5 squared, we have 2.5 yung pinaka-slope. Ngayon, na-identify na natin, pwede na tayong mag-proceed into the equation. Ano ba yung pwede nating i-consider or anong equilibrium formula yung pwede nating gamitin na magpapawala or kumbaga iisa lang yung pinaka-unknown. Okay, so we have summation moment B is equals to, hindi ba kung naaalala ninyo yung ating tatlo na summation forces horizontal, summation forces vertical, and summation moment, ano yung dito sa tatlong equilibrium equation na pag ginamit natin is iisa lang yung unknown na lalabas? Hindi po ba we have the summation forces horizontal? Kasi kung vertical ang ginamit natin, we have 1, 2, and 3 yung unknowns. Kung nag-moment naman tayo, magiging 2 unknowns pa din naman kung saan tayo magmo-moment. So, let's just try to use the summation forces horizontal. To the right is positive. So, ano ba yung mga ating horizontal forces? We have negative 180 plus yung ating force CF and then yung kanyang slope na 1.5 over 2.5 equals 0. Therefore, ang CF natin is, using our calculator, FCF alpha x times 1.5 over 2.5 minus 180 equals 0. Shift solve. Ang ating FCF is 300 kilonewton. So, meron na tayo napalabas kaagad na value ni FCF, which is isa din sa hinahanap. Since meron na tayong value ni FCF, pwede na natin gamitin yung isa pang equilibrium of moment, which is equilibrium of moment. Bakit equilibrium of moment? Kasi pag nag-summation forces vertical tayo, dalawa pa din yung unknown na nawawala. So, let's try summation moment at B is equals to 0. Pero pwede na rin naman kayo mag-moment kay A or kay C, ganon. So, ngayon, sabihin lang natin, hindi pala tayo pwede mag-moment kay C kasi dalawa yung unknown. So, it's either B or A lang para may isang unknown na makakancel. Ngayon, since mag-moment tayo kay B, let's say, na ulit yung mga distance. Meron tayong 3 meter and 3 meter. So, iikot lang si AY. So, ikot niya is negative AY times 3. And then yung FCF, so i-project natin dito na meron tayong vertical FCFV, and then meron tayo dito yung FCFX. So, ano yung i-consider lang natin dyan? Yung FCFV lang po. So, iikot siya kay B, which is positive. Ano yung value ni FCF? We have the 300 times yung distance na 3 is equals to 0. Ang ating AY is negative X times 3 plus 300 times 3 is equals to
0, shift solve lang po. Ang ating AY is 300 kilonewton din po. Oops, I'm sorry. Hindi po pala siya 300 kilonewton. Nakalimutan po natin yung pinaka-slope nung ating vertical forces. So, we have yung vertical slope niya na 2 times 2.5 is equals to 0. So, ulitin lang po natin yung computation natin na 2 So, we have AY times 3 negative x3 iikot plus positive 300 times 1.5 lang po pala ito. Ang daming correction. I'm so sorry. 1.5. Hindi po pala 3 yung distance. We have 120 kilonewton. Double check nga po natin. So, mula kay B at tama. Mula po kay B at C, kung makikita nyo po dito, meron po tayo kasing 1.5 dito. And then we have, yung naiiwan, 3 minus 1.5, we still have 1.5 from B to C. Since nagamit na natin si summation moment, naiiwan na lang po yung summation forces vertical, and wala naman na pong problem na gamitin dahil nga po kasi is iisa na lang yung natitirang unknown. So, AY is negative 120 minus FBE minus FCFB na 300 times yung slope niya. Wag po natin ulit kakalimutan. Ang ating FBE is ano na ulit ang value ng FBE? We have negative 120 minus alpha x plus minus 300, 2 over 2.5 equals 0. Shift solve. Ang value ni FB is negative 360 kilonewton. Pero, hindi naman din po siyang hinahanap. So, hindi na rin naman po siya kailangan isolve. Pero, pinakita lang po natin just for you to understand. And then, since meron na po tayong value ni AY, let's try to balikan yung naiiwan pa na value or naiiwang unknown sa ating letter D. So, balik lang po tayo dito. Assume na yung upward niya is, yung reaction, vertical reaction niya is upward. Therefore, let's just use summation forces vertical dahil wala naman na pong naiiwang unknowns. So, meron po tayo ditong dV na positive minus yung ating AY na 120 kilonewton minus 60 minus 30 is equals to 0. Therefore, ang value ng ating dV is we have 210 kilonewton. So, napalabas natin lahat ng mga value natin. So, ayun, let's continue discussing next example problem. So, ayun po, let's just refresh yung ating steps sa ating second problem. Ayun, I hope you understand kung paano natin sinolve yung ating process in computing or using the analysis of frames na method of members. If you have questions, you can message me through my messenger or through our GC and sa ating GCR. Ayun lang. Thank you and have a good day.